Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa depensa. China galit na galit sa plano ng Pilipinas, gustong makipag-ayos sa Pilipinas, pero bago tayo magpatuloy huwag mo muna kalimutan mag-like, share and subscribe. Manatiling nakatutok sa aming channel para updated ka sa balitang militar at West Philippine Sea. Nagbigay ang China ng mahigpit na babala sa Pilipinas tungkol sa deployment ng US-made Typhoon mid-range missile system, na hinihimok ang Pilipinas na bawiin ang nakaplanong pagkuha ng missile system o haharapin ang consequences. Ang China sa pamamagitan ng tagapagsalita ng Foreign Ministry na si Mao Ning noong Huwebes ng gabi, ay nagbabala na ang Pilipinas ay mapapahamak sa sarili nitong mga interes kung ito ay tumangging magbago ng landas. Tinitingnan ng China ang Typhoon mid-range missile system bilang isang offensive weapons, na iginiit na ang presensya nito sa Pilipinas ay nagpapalakas ng geopolitical tensions at nag-aambag sa isang arms race sa rehiyon. Inakusahan din ni Mao ang Pilipinas ng pagtanggi sa mga naunang pangako nito. Sinabi niyang hayagang sinabi ng Pilipinas na ang Typhoon system ay gagamitin lamang sa katatapos na balikatan at selective exercises, at ipapadala sa labas ng bansa sa Setyembre pagkatapos ng military drills. Sinabi pa ng buang na opisyal ng Chinese Foreign Ministry na ang Pilipinas ay nagsasagawa ng mga provokasyon sa South China Sea, sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa mga panlabas na puwersa upang mag-flex ng muscle. Nais ng China na kontrolin ang buong karagatan sa kabila ng mga internasyonal na batas na idineklara itong ilegal. Binigyang diin ni Mao na para mapanatili ng Pilipinas ang strategic independence, good neighborliness and friendship, and peaceful development, dapat nitong alisin ang missile system. 美国在菲律宾部署中程导弹问题，中方已经多次阐明坚决反对的立场。我想强调的是，低风中导系统核常兼备，不是防御性武器，而是战略性进攻性武器。菲方配合美方引入低风，将自身安全和国防拱手于人，把地缘对抗和军备竞赛风险引入域内，对地区和平安全构成实质性威胁。这样的行为究竟是基于谁的利益，又何谈独立外交？这是典型的害人害己。菲方曾明确作出承诺，不会在大国间选边站队，不会参与任何不利于中国的行动，无意引发地区局势紧张。但菲方言犹在耳，却一再迎合域外势力在本地区部署军力，挑动对抗。菲方曾公开表示，低风系统仅用于一次例行演习，承诺今年9月演习结束就会撤走，但随后便改称希望永久部署低风系统，甚至准备购买该系统。这是典型的言而无信、背信弃义。当前究竟是谁不断在南海挑衅生事？是谁在配合域外势力炫耀武力？又是谁在打着国际法的旗号行违法之实？地区国家都看得清清楚楚。我们再次奉劝菲方，维护本国安全的唯一正确选择是坚持战略自主，坚持睦邻友好，坚持和平发展。我们再次敦促菲方正视地区各国的呼声，履行此前公开承诺，尽快撤走中导系统，不要一错再错。菲方个别人士应当端正认识，反躬自省，不要再上演颠倒是非、倒打一耙的拙劣戏码。我们正告菲方，中方绝不会坐视自身安全利益受到危害或威胁。如果菲方一意孤行，必将搬起石头砸自己的脚。 Walang moral ascendancy ang China government maging ang mga leader nito na pakialaman ang gobyerno ng Pilipinas sa plano nitong palakasin ang military capability, sa pamamagitan ng pagbili ng mga mid-range missiles at iba pang mga armament sa Estados Unidos. Ito ang binigyang diin ni Surigao del Norte Representatives Robert Ace Barbers. Panawagan ni Barbers dapat magkaisa at sama-sama tayong mga Filipino na pigilin at tuligsain ang makasariling layunin ng China sa loob at labas ng bansa, partikular ang issue sa West Philippine Sea,
Sinabi ni Barbers na ang babala ng China sa planong pag-upgrade ng mga armas ng Pilipinas ay maaaring magpatindi ng geopolitical confrontations at mag-trigger ng regional arms race, ay maaaring matawag na political bullshit lalo at hangad ng China para sa isang dominasyon sa mundo sa pamamagitan din sa pag-upgrade ng kanilang military hardware and technology. Ayon kay Barbers, kung talagang nais ng China na bawasan ang tensyon at kawalang tatag sa rehiyon ng Timog Silangang Asya, dapat itigil nila ang kanilang provocative action, itigil ang panghihimasok sa ibang mga bansa at bawiin ang kanilang iligal na presensya sa loob ng 200 miles economic zone ng bansa at sumunod sa internasyonal na batas tulad ng mga desisyon ng UNCLOS. Nagpahayag din ng suporta si Barbers kay Defense Secretary Gilberto Teodoro at sinabi na ang ginagawa ng China ay isang bullying tactics sa pamamagitan ng pagbatikos sa aksyon ng Pilipinas para protektahan ang teritoryo at soberanya. Ayon sa kongresista, lahat ng sinabi ni Secretary Teodoro ay tama at masakit na patama sa China. Kahit ano pang gawin ng China Propaganda Bureau na nakabis sa loob at labas ng ating bansa ay di kayang pasinungalingan ang mga sinabi ng kalihim. Dagdag pa ni Barbers, ang nakikita niyang posibleng dahilan sa pakikialam ng China ay baka gusto nila sa kanila bibili ang Pilipinas ng mga military weapons. Banat pa ng mambabatas, ang China ay kilala sa pag-produce ng mga counterfeit o peke na mga gamit at mga kagamitan. Para sa mas madaming update tungkol sa ating depensa, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga bagong video. Maraming salamat po.